Ngayon naman ay talakayin natin yung types of conditional statement. So, ang unang type ng conditional statement ay converse. Ibig sabihin, sinaswap mo yung hypothesis and conclusion nung pinaka-original statement. Ibig sabihin, yung P mo at saka yung Q mo, pinagpapalit mo lang ng posisyon. Ang tawag mo dun ay converse. Okay? So, kunyari, given ka ng truth table, ito yan. Okay? Pinagpalit mo lang yung posisyon ng Q at saka P mo. So, ibig sabihin, ang katumbas ng converse mo ay ito. Q implies P. Diba kanina P implies Q. So kapag pinagbaliktad mo yung position ng proposition mo, ang tawag mo doon ay converse. Okay? So yan. So kapag parehas na true, okay, true pa din yung pinaka proposition mo. Kapag yung Q mo o yung pangalawang proposition mo ay false, tapos yung unang proposition mo ay true, true pa din siya. Kapag yung pangalawang proposition mo ay true, tapos yung unang proposition mo ay false, ang pinaka buong proposition na yun ay false. So kapag parehas na false yung proposition mo, yung pinaka total ng pinaka proposition na yun, ang truth value niya ay true. Okay? So, inverse naman, kapag ninegate mo yung both hypothesis and conclusion, ibig sabihin, kinuha mo yung not nung Q at saka nung not nung P. So, yun ang ibig sabihin ng inverse. So, kunyari, given ka ng P at saka Q na data natin kanina sa truth table. So, kukuhanin mo yung not nito para makuha mo yung inverse. So, ang kabaliktaran nung bawat value, truth value na yan, kunyari true siya, so naging false dito. Okay? Tapos true ulit dito, false dito. So false to, kaya siya naging true. Tapos dito false din, kaya naging true. Okay? So kuhanin mo naman yung kabaliktaran naman itong sa Q. Okay? Para magkaroon ka ng not Q doon. So yung dahil true dito, so magiging false doon. So false dito, so kaya magiging true siya. Tapos true siya dito, so magiging false siya. Tapos, false dito, kaya siya naging true. So, kapag kinuha mo na yung implication nun, okay, sa conditional statement, not P implies not Q. So, ibig sabihin, ito na tinitignan mong data. Okay, yan. So, kapag parehas na false, ibig sabihin, true siya. Okay? Kapag false yung una at true yung pangalawa, so true pa din siya. So, kapag true naman yung una at pangalawa ay false, ibig sabihin false yung pinakabuong statement na yun. Kapag true naman yung una at true din yung pangalawa, ibig sabihin true yung buong statement na yun. Okay? So, kailangan kabisado mo yung truth table na yan para kapag nagbasa ka ng mga conditional statement, alam mo kung ano yung pinaka-equivalent na truth value ng buong conditional statement na yun. Okay? So, may technique dito sa pagkakabisa doon ng pinaka-truth table na ito. Yan. At saka nito. Yan. So, ito, kung mapapansin mo, kanina, yung P, okay, implies Q, okay, doon sa conditional statement natin. Ang truth value nun, baliktad lang, pinagbaliktad niya. TF, okay, tapos T, tapos T. O, yan. Yan yung nakita mong truth value kanina sa P implies Q. Pansinin mo ito. Pinagbaliktad niya lang ng posisyon. Itong nasa ilalim ang napunta sa ibabaw. O, kaya siya naging T, T, tapos F, T. Okay, nagbaliktad lang siya. Ganon din dito. Tignan o. T, tapos F, T. Parehas lang sila. So, para sa memorize ng mga truth value, ganun mo lang siya tatandaan. So, ito yung pinaka-truth value ng pinaka-conditional statement mo. Pag kinuha mo yung converse niya, ang pinaka-value na nun, magbabaliktad lang siya. Ganun din nun sa inverse mo. Yung pinaka-equivalent truth value kapag inverse conditional statement ang kinuha mo. Okay? Also, dito, kung mapapansin mo, yung truth table na nakuha mo sa converse at saka sa inverse, okay, parehas lang yung pinaka-value niya. So, pwede mong sabihin na ang Q, okay, implies P ay equal, okay, parehas lang siya sa not P, okay, implies not Q. O, yan. Dahil parehas lang yung truth table niya. So, na-prove mo yun dyan sa equation yan na parehas silang
equal dahil yung pinaka-truth table nila ay parehas. Okay? Okay. Let us discuss the last type ng conditional statement mo, which is contrapositive. Ito naman, kapag nilegate mo naman yung converse mo na conditional statement, ang tawag mo doon ay contrapositive. Okay? Kaya ito yung makikita mo yun, not Q, not P. Diba kanina, meron ka kanina sa converse, Q implies P. Okay? Yun yung sa converse. So, kapag kinuha mo yung negation ng Q at saka ng P mo at kinuha mo yung implication yun, ang tawag mo doon ay contrapositive. Okay? So, ito yun. Ito yung pinaka-truth table niya. O, yan. So, ito yun. Yung sa P, tapos ito yung sa Q. Tapos, kuhanin mo yung negation ng P at saka Q. Ito yun. Tinuro na natin kanina yan. Yung kabaliktaran ng value ng P mo at saka kabaliktaran ng value ng Q mo. So, kapag kinuha mo na yung contrapositive niya, which is not Q, implies not P, ito na siya. Okay, true, false, true, true. So, kapag false, parehas yung not P mo at not Q mo, true siya. So, kapag true naman yung not P mo at false naman yung not Q mo, false yung pinakabuong statement. Kapag false naman yung not P mo, tapos true naman yung not Q mo, ibig sabihin yung buong statement na yun ay true. So, kapag parehas na true yung not P at not Q mo, parehas na true yung buong statement na yun. Okay? So, yun yung contrapositive. So, para maintindihan mo yung different types ng conditional statement na yan, okay? So, let's have an example. So, yung pinaka-original statement natin sa conditional, if you study hard, then you will pass the exam. So, ito yun. So, para maging converse siya, diba, sabi niya Q implies P, pagbabaliktarin mo lang siya. If you pass the exam, then you study hard. Okay, yun ang ibig sabihin ng converse. So, kapag inverse naman, diba, sabi niya, not P, not Q. Okay? So, ibig sabihin, inanat mo yung unang statement, ito, at saka inanat mo yung pangalawang statement. Kaya, if you don't study hard, then you will not pass the exam. Okay? So, yun yung inverse. So, sa contrapositive naman, sabi niya, not Q implies not P. So, pagbabalik-tarin mo lang yung position nito, dito, tapos ito naman ang mapupunta doon. Kaya siya naging, if you don't pass the exam, then you didn't study hard. Okay? So, dito, kung mapapansin mo, itong data na ito ay kaparehas lang din ng data ng conditional statement sa truth value. So, ibig sabihin, yung P, okay, implies Q mo sa conditional statement dahil parehas lang sila ng truth table, okay, ay equal, okay, parehas lang sila, equal sa not Q, okay, implies not P. Oh, yan. Dahil parehas lang yung pinaka-truth table niya. So, pwede mong sabihin na ganyan siya. Okay? At saka, kanina, diba, para ma-negate mo, gumagamit ka ng not. Dito, hindi natin ginamit yung not. So, kapag kunwari, if you not study hard, wala namang ganun, mali na yung grammar. No? Kaya, gumamit ka ng mga negation na mga word na katumbas nung not na yun para maging grammarly correct yung sentence na yun. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang biconditional statement. Ang symbol niya ay ito. Okay? Double-ended arrow. So, kapag nakakita ka sa mga logical expression na P tapos double-ended arrow Q, ibig sabihin that is an example ng biconditional statement. At para ma-identify mo na yung statement na yun is biconditional, kapag ang ginamit yung logical connectives ay if and only if sa mga sentences niya. Okay? That is a biconditional statement. Okay? At isa pang ibig sabihin din ng double-ended arrow na yan, ang ibig sabihin niyan ay logical equivalence. Pwede mo rin basahin na P, the logical equivalence is Q. Okay, yun ang ibig sabihin ng double-ended arrow. So, sabi niya, ito daw logical expression na P, double-ended arrow na Q, okay, ay equal lang dito sa expression na ito, which is P implies Q and Q implies P. So, that is logically equivalent. Okay?
So another, para guruin ka niya dito sa topic na ito, ang katumbas din ng if and only if na logical connectives ay itong mga ito. So P is necessary and sufficient for Q. If P, then Q, and conversely, o kaya P tapos IFFQ. Yun ang ibig sabihin ng if and only if. Yung IFF na yan. Okay? So ito yung equivalent na truth table ng biconditional statement. Ito na yung kakabisaduhin mo dyan. Okay? So kapag yung unang statement ay true at yung pangalawang statement ay true, so ibig sabihin true yung pinakabuong statement na yon. So kapag yung unang statement ay true tapos false naman yung pangalawang statement, ibig sabihin yung buong statement na yon ay false. Kapag false naman yung unang statement, true naman yung pangalawang statement, ibig sabihin yung buong statement na yon ay false. So kapag parehas na false yung una at pangalawang statement, ibig sabihin yung buong statement na yun ay true. Okay? So, yun yung pinaka-truth table ng biconditional statement mo. So, an example, sabi niya, a rectangle is a square if and only if all its sides are equal. Okay? So, another, I'm breathing if and only if I'm alive. So, yun yung mga word na nakikita mo para malaman mong biconditional statement siya. Okay? Now, let us discuss the construction of truth table for compound proposition. So, let us say ito yung example natin. P implies Q, tapos N, Q implies P. So, gagawa natin ng truth table. Kunyari ito. Okay? Diba ito ay equal din dun sa may kaninang tinalakay natin na biconditional statement na P, tapos yung double-ended arrow na Q. Okay? Ipoprove natin na totoo siya using the truth table. Okay, so una, dahil dalawa yung variable mo, mag-construct ka ng column para sa dalawang variable. So, pangalawa, okay, i-construct mo naman yung pinaka magiging output ng bawat combination ng propositions na yon na P and Q mo. So, kaya meron ka dito para kay P implies Q, tapos meron ka naman dito para kay Q implies P. Okay? So, another, sa pangatlo, ilalagay mo na yung pinaka output, okay, yung pinaka outcome ng proposition na yun. Ito na yung buo na ito para mabuo mo yung pinaka truth value ng pinaka logical expression na ito. Okay, so dahil dalawa yung variable natin dyan, P and Q, so 2 squared that is equal to 4. So, divide mo by 2, kaya nagkaroon ng dalawang T, dalawang F. Tapos, divide mo ulit yung 2 mo na nakuha sagot kanina, magiging 1 naman. So, ibig sabihin, ang magiging variation niya, isang T, isang F, isang T, isang F. So, pinag-aralan na natin kanina yan. Okay? So, kuhanin mo yung pinaka truth table na pinag-aralan natin kanina sa P implies Q. So, ito yon. Okay? Yan yung kanina. Okay, sa conditional statement. Tapos ito naman Q implies P. Ito naman yung converse mo kanina sa truth table. Ito naman yung equivalent no. Okay. Tapos, ito yung pinagsama na doon sa buong logical expression na yan para makuha mo yung pinaka-truth value niyan dahil N ang ginagamit, okay, na logical connectives niya. Babalik ka doon sa truth table ng N. Ito yun. Okay? So, sabi niya, kapag parehas na true, ang pinaka-input niya, okay, parehas na true, ang output ay true. So, kaya naging true yung sagot doon. Okay? Kapag false, true naman siya. So, false tapos true, ang output naman niya ay false. So, kaya naging false dito. So, kung true tapos false naman yung isa, so, true tapos false yung isa, false pa din yung pinakasagot. So, ito yon. Tapos, parehas na true. So, ito yon, parehas na true. So, true pa din siya. So, kung mapapansin mo, itong truth table na ito, okay, ay kaparehas lang din ng truth table ng biconditional statement mo. So, ibig sabihin, sinasabi niya lang sa'yo kanina doon sa paliwanag ng biconditional statement natin na ang P, double-ended arrow Q, o P, o logical equivalence ng Q, ay kaparehas lang ng logical expression na P implies Q and Q implies P. Dahil napatunayan mo yun dito sa truth table na yung pinaka-output nila ay parehas lang. Okay?
So this time, ito naman, dahil lahat naman ng mga truth table na pinag-aralan natin, puro dalawang variable, paano kung tatlong variable na pinag-uusapan, paano ba gawin yung truth table niya? Okay, so dahil tatlong variable siya, PQR, so magiging 2 cube. So ang 2 cube is equal to 8, okay? Dahil 2 times 2 is 4, tapos 4 times 2 is 8. Tatlong beses mo i-multiply yung 2, kaya siya naging 8, okay? Now, dahil 8 siya, so ibig sabihin, 8 row ang kailangan ng table mo. Okay. 5, 6, 7, 8. So, yung 8 na yan, divide mo by 2. Okay. Magiging 4. Ang sagot. So, ibig sabihin, 4 na true, tas 4 na false doon sa unang column mo. O, yan. 4 na true, tapos 4 na false. Okay. So, doon na tayo sa pangalawang column na. Itong 4 na nakuha mo sagot, divide mo ulit ng 2. So, ang lalabas sa sagot sa'yo, okay, ay 2. So, ibig sabihin, tigdadalawa ang pinaka-value niya. 2 true, tapos 2 false, tapos 2 true ulit, tapos 2 false. Okay? Tapos, doon sa pangatlong column na, itong 2 na nakuha mo sagot na yan, divide mo ulit ng 2, magiging 1. Okay? So, ibig sabihin, tag-iisa na lang ang variation niya. Isang true, isang false, tapos isang true, isang false, isang true, isang false, isang true, isang false. So, ganun yung pagbuo ng pinaka-truth table niya kapag tatlong variable na. Yung output, magdidepende na yan kung anong expression yung ibinigay niya sa'yo para ma-determine mo yung pinaka-output ng tatlong variable na yan pag pinasok na siya sa loob ng isang logical expression mo. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan sa topic na ito. See you again sa susunod na lecture ng Discrete Mathematics. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!